Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan natin ngayon patungkol dito ulit sa politika ng ating bayan. Ang tanong lang po ngayong araw ay sino ba ang totoong oposisyon dito sa larawang ito yung pinapakita ko sa inyo between kay Risa Hontiveros at saka ni Sara Duterte. Dahil itong si John Beck, obvious naman na talagang hindi ito oposisyon. Secretary ito ng DILG. Ito po mga kababayan na sa darating po na halala na 2028, nagdeklara itong si Risa Hontiveros na sila talaga ang sinasabi niya na oposisyon. Pero sino ho ba talaga dito sa dalawa between ni Sara at saka ni Risa ang totoong oposisyon? Dahil sa pananaw ko dito mga kababayan, si BP Sara ang totoong oposisyon. Dahil si Sara lang ang may matinding banat doon sa presidente natin. Itong si Risa Hontiveros, wala akong nakita, wala akong narinig na banat doon patungkol lalo na ngayon sa anomalya, sa iskandalo dito sa flood control project. Ang tinututukan ni Risa Hontiveros, itong confidential fund ni Risa ni BP Inday Sara. So, sa paningin ko dito mga kababayan, sa darating na halalan, ang totoong oposisyon ay hindi si Risa, kundi si Inday Sara Duterte. So, bago tayo magpatuloy, pakita natin yung ano sinasabi ito ni Madam Risa at saka ano yung sinasabi ito ni Madam Sara at ano ang sinasabi ni DILG Secretary John Beck Remulla. Dahil itong tatlo, ito talaga ang posibleng tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yan. Palakpakan natin. Matagal ng proseso at prosesong aandar pa in the near future. Nagkakasundo kasi yung mga puso namin, no, in terms of kung ano siguro ang kailangan ng atin. Wow! Nagkasundo ang mga puso nila. Wow! Ang galing! Ang galing! Dito po ang galing talaga dito mga mambubulan ni mambubulan nito. Mabulaklak talaga yung bunganga nito ni ni Madam Risa. Kaya marami itong nakumbinsi. Pero hindi ako nakumbinsi dito. Moving forward. So yung puso para sa mamamayan at para sa sambayanan, yung wow, para sa sambayanan yung puso. Ilan ka ng taon dyan na naging senador? Ha? Tapos ngayon mo lang maisip, may mga puso kayo dahil kailangan mo tumakbo bilang pagkapangulo para maging pangulo ka, para maging ang puso mo para sa mamamayan. Gagamitin mo naman yung mamamayan para sa pagtakbo mo. Halata naman, halata talaga, halata. Dito halata talaga. Ito talaga ang kumakalaban Inaamin kasi nito sila ang oposisyon na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob sa gitna ng maraming hamon. So, dito marami daw hamon. Hindi talaga niya nabanggit na itong mga anomalya sa flood control. Ito talaga. Pero inaamin nito na sila ang oposisyon. Pero wala talaga siyang banat dito sa ating administrasyon.
Ang binabanatan lang dito, si Sara Duterte. Sa kami, in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa, no? Para magalaw namin yung aming mga muscles ng sama-sama. You said before, yung United Opposition, Mm. magkakaroon ng mga ganong movement or meeting. Ito na ba yon? Magsa-start na ba yung meeting nyo for a United Opposition for 2028? Well, pagpapatuloy nga ito ng matagal ng pag-uusap at siguro pwedeng ituring na pagkikita muli in that direction. Hindi naman kasi kami nagmamadali sa proseso. Oh, medyo matagal pa. Hindi nagmamadali pero nagrepositioning na kayo. Nag-mind conditioning na kayo sa mga tao. Di ba? Ang galing. Madam Res, galingan mo pa. Lalong patibayin yung pundasyon nung pagkakaisa namin para, yun na nga, moving forward, we can put our best foot forward at saka yung best ideas namin forward para sa ating mga kababayan. So this is in preparation for, kasama doon yung preparation for 2028 elections? Well, isa yun sa pinaka-importanting pangyayari sa mga susunod na taon. So it's in that Yun pinaka-importante. Dahil pag wala pa kayong pakay, natatakbo kayo, ano bang ibig sabihin na magtitipon-tipon kayo, mag-uusap-usap kayo? Ano bang pinag-usapan ninyo? Ha? Tapos sabihin mo, sinabi mo kanina, hindi kayo nagmamadali. Ano yung ginagawa ninyo? Para kayo makaipon kayo ng persa para sabihin mo na United Opposition kayo na wala man lang kayo binanggit laban kay Pangulong Marcos, himod puwit nga kayo. Di ba? Tapos sinaangkin ninyo yung United Opposition kayo. Wala akong nakikita na nag-upos kayo dito sa administrasyon. Sumasang-ayon nga kayo. it also. Basta ang importante sa tingin ko ay patuloy kaming nag-uusap, patuloy kaming nagkakapalagayan ng loob para at the proper time pwede rin kaming magdesisyon ng Then, ibig sabihin, nagbubulahan kayo, nagliligawan kayo. Dito natin makita mga kababayan. Alam mo natin dito ang tinutukoy ho dito si, binabanggit dito nila si si Madam Lini Robredo. Pag si Robredo talaga, sabihin natin na oposisyon, dahil nagkakalaban sila dati ni PBBM, pero ngayon iba na Nagtitwist na si Leni Robredo. Noon dati ayaw niya kay kay Bongbong Marcos. Marami siyang hindi. Ngayon, puring-puri niya si PBBM niya, tapos sabihin niyo na nag-usap-usap kayo bilang isang United Opposition. Anong tingin nyo sa amin mga ordinaryong mamamayan? Kahapon lang pinanganak at natutulog lang kami sa kangkungan na wala kaming kaalam-alam na kung anong nangyari na dito sa paligid namin, anong nangyari na sa ating bansa. Ito nga kagagawan ninyo. Dapat sana tinutulungan ninyo itong gobyerno ngayon dahil ikaw senador Tinutulungan yung gobyerno ngayon para mapabango itong administrasyon yan. Ang problema, sinasakyan yung kabahuan. Katotoo lang. Itong administrasyon ito, nabantot na, pabulok na, sinasakyan ninyo para kayo ay umangat, para kayo ay maging sabihing tagapagligtas. Alam naman namin ang pakay ninyo. Ang habol nyo dito, hindi kapakanan ng sambayan ng Pilipino Ang habol nyo dito si BP Sara na madidiin ninyo, mapabagsak ninyo.
Kino-consider pa ba si former VP Lenny as a frontrunner for the 2028 elections? Hindi importante siguro sa ngayon yung mga pangalan. Hindi importante dahil ikaw ang may pangarap. Gagamitin mo si Leni Robredo dahil may supporters yun dati, di ba? Nanalo kayo yun bilang vice presidente. So ibig sabihin may supporter, gagamitin mo rin. Ikaw ang nangarap sa sarili mo, kaya nga ginagamit mo si VP Leni. Gets namin. Bira ka, oh. Ang importante ay, yun na nga, ang puso at isip namin. Nako po, drama ka naman, puso at isip. Anong puso at isip? Nag-isip lang kayo, anong kapakanan? Paramdaman nyo yung bulsa ninyo. Dahil yung bulsa ngayon, ng mga nakaupo dyan, punong-puno. Di, nasigasig din kayo. Tayo na naman ulit. Tayo na naman. Tapos na sila, patapos na sila. Sasalisin na tayo. Tapos itong si VP Sara, ayaw niya ng ganyan, ayaw niya ng korupsyon. Ito nga, tutudasin natin sa pamamagitan ng impeachment kung ano-anong mga paratang. Di ba? Para kayo'y bumango. Itong kabantutan ng administrasyon natin, sinasakyan ninyo para kayo ay maging mabango, umano. Pero hindi maluluko ang mga sambayan ng Pilipino. Idaan lang natin ito sa tawa mga kababayan, itong problema ng ating bansa. Pero tingnan natin itong mga mukha nito ay kagalang-galang nakabalintawak pa, itong gown, Pilipiniana. Tapos hindi naman maka-Pilipino itong mga ginagawa nila nito. Salungat na yung mga sinasabi nila sa kanilang mga ginagawa, di ba? Kapakanan ng mamamayang Pilipino, makikita mo niyo yung strong leadership sa isang tao na pwedeng mamamahala sa isang bansa, pwedeng makapag-disiplina ng maraming tao. Yun ang susuportahan mo. Ano ba nito? Pag ito maging presidente, pag ganito mananalita, sinong maniwala? Halimbawa, may kriminal kang makikita dahil ito nasa human rights. Active to sa human rights. Pag halimbawa may nakikita ka na kriminal, hoy, stop muna. Huwag mong galawin yan. Hindi ka aggressive. Pag magiging ama, magiging ina ka ng isang malaking pamilya, magiging leader ka, hindi ka pwede pusong mamon. Ginagamit itong kabait-baitan Strong? Ito ang masabing strong? Lagi ka lang nakikiusap. Alam mo dito mga kababayan, tayo mga Pilipino, bakit pag punta tayo sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, masunurin tayo? Bakit sa sarili nating bansa ang titigas ng ulo natin, di ba? Bakit? Dahil nga mahina itong batas natin. Mahina itong nagpapatupad ng batas. Pero dito sa labas ng bansa natin, dito sa ibang bansa natin, stricto sila sa mga batas. Pag batas ba ay batas. So ang mga Pilipino, kahit saan nang dako sa mundo, nagpunta sila doon, sumusunod talaga. Bakit sa atin napakahirap? Dahil mga ganitong uri ng mga leader natin. Nagkakaisa ng mahaba-habang panahon na, and moving forward, magkakaisa kami sa aming pagkilos. Yun yung inaasahan ko. Nagkakaisa kayo o ang mga Pilipino naman pagkakaisahan nyo ulit? Nagtatanong lang. Dito mga kababayan na nagkakaisa daw sila. Baka pagkakaisahan na ulit tayo.
matindi yung batuhan ng mga allegations sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. Do you think sa 2028 maghahanap na ng alternatibo ang tambayan? Siguro naman. Oh, sarap ng tawa. Siguro naman, excited si Madam. Madam, epektibo ba ang paninira niyo sa Vice Presidente? Epektibo ba na, Madam? Ha, epektibo? Natatawa si Madam eh. Siguro naman. Epektibo? Ano? Epektibo talaga, Madam? Mula nung naghati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang Oh, kita mo, mula nang naghati ng unit team nila, ayun, nasasayahan kayo. Dahil pagkakataon nyo na, pwede na kayo mamangka sa dalawang ilog. Dahil sinasakyan mo yung kabantutan sa kabila, tapos angkin ninyo kayo ang United Opposition. United Opposition daw, pero si BP Sara lang inaatake mo. Diba? up or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And Wag na oy, pag kayo lang opsyon, wag na. Doon na kami kay BP Sara. Wala nang opsyon iba. Pag papipiliin kami kay BP Sara, kayo ang opsyon na ayaw namin. Ayaw ko, Madam. Imagine mga kababayan, pag ito ang Pangulo natin, laging nakikiusap na ko po. Itong mga, lahat ng mga makabayan block, lahat ng mga alkontra sa gobyerno, naku po, parang magpista dyan sa Kamara, dyan sa Senado, mga cabinet member, lahat. Ayaw natin sa komunista. Kaya bakit galit sila kay BP Sara? Dito po mga kababayan, bakit itong mga makabayan black, itong mga, sabihin natin, alkontra talaga sa gobyerno. Wala silang masyadong angal doon sa proyekto sa DPWH na bilyon-bilyon. Trilyon yung mga nawawala. Trilyon yung nanakaw. Pero yung confidential fund, wala silang ibabatong iba. Confidential fund lang talaga sa BP Sara. Yun pa ulit-ulit nila. Bakit sila nasasaktan doon? Dahil sa halaga na yun, ilan ba yun? 125 million. Doon nagagamit, malaking damage doon sa grupo nila. Malaking pagkawasak. Epektibo ang ginawa ni BP Sara, kaya galit sila. Wala yung kaibahan sa kay Tatay Digong. Bakit maraming galit? Alam mo natin kung sinong galit? Yung mga adik at saka mga kriminal at kawatan. Magagalit ka sa taong nagpapatupad ng maayos sa batas. Magagalit ka sa taong napuksain itong mga elemento ng ating lipunan na nakakasira sa ating gobyerno. Alangan naman kami mga law-abiding citizen, kami mga taong gustong kapayapaan magagalit doon sa ginawa ni BP Sara. Tulad ko. Alangan hindi ako magagalit ni Tatay Digong patungkol doon sa pagpuksa sa mga illegal drugs, sa mga durugista, sa user, sa mga poser, hanggang doon sa mga dealer, mga kapitalista. Hindi madali yon dahil napakalaking anomalya, napakalaking sindikato yon. Pero at least nabawasan sa panahon niya. Pero sinong galit?
alangan magagalit kaming mga hindi kami gumagamit ng droga. Hindi kami epektado. So hindi kami galit. Sinong galit? Itong mga epektado, mga negosyante at saka itong gumagamit ng droga, di ba? Wala yung kaibahan dito sa mga makakaliwa na malaking dami sa kanila. Ilan yung mga sityos, ilan itong mga community ng mga makakaliwa na napuntahan na doon, na na-convert na doon. Itong nagbalik loob doon sa ating lipunan. Binigyan ng pagkakataon na mamumuhay silang maayos. Namumuhay sila na parang normal na mamamayan na parang kinalimutan na yung kasalanan nila. Binigyan sila ng pagkakataon na matuto sa ibang bagay, hindi lang sa pagbitbit ng baril na makikipaglaban sa wala namang kalaban-laban. Itong mga ambus ka ng mga sundalo, magpunta ka doon sa community, hingi ka ng pagkain, hingi ka ng pera. Magpunta ka doon sa mga negosyante, maghingi ka ng tax. Maghingi ka ng buhis. May sarili kang gobyerno. Pinangaralan talaga kita. O, tuloy-tuloy. Pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. So mas may malaking chance na makonsider ng taong bayan yung opposition. Hindi The ko alam genuine- pa kung malaking chance na. Pero syempre, mas nagiging pakiramdam Hindi mo alam, ilang paulit-ulit na. Hindi mo pa rin alam. Ay, naku, madam. Dito ulit tayo sa, kay Inday BP. Lipat tayo, mga kabayan, lipat tayo. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na harassment o pang-aabuso ang bagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya. May patutsada rin ang bise sa grupong Akbayan na nag-endorso ng impeachment. May express report si JC Cosico. Pamumulitika, harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Ganyan tinawag ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint na inendorso ng grupong Akbayan laban sa kanya. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Sa isang video statement, iginiit ng bise na wala raw kredibilidad ang Akbayan na mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit na raw kasing hayagang ipinahayag na kanilang pinuno ang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Si Senator Risa Ontiveros ang chairman emeritus ng Akbayan. Ibinahagi pa ni VP Sara ang bahagi ng speech ni Ontiveros noong August 2024 kung saan sinabi nitong habang nasa kapangyarihan ng bise ay narayan pa rin umano ang banta ng isang full-blown Duterte comeback. Habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Klaro, hindi magiging madali ang ating laban. Kanino sa inyo lang laban yon. O hindi kami hindi kami kasali dyan. Diba? O dito. Kahit pahapayaw-hapyaw yung mga pagsisinungaling niya na, ano kayo ba? Para ngayon, hindi pa. Pero kailan pa to? 2024. Tapos sabihin na hindi sila nagmamadali. Is in power. The threat of a full-blown Duterte comeback is Dito lang mga kababayan na, bakit sila galit sa mga Duterte? Na maayos naman yung pamamalakad ng mga Duterte. Probe naman. May isang syudad na maayos. Nasubukan na natin si PRRD. 6 na taon.
Nagkaroon pa tayo Marawi Siege. Nagkaroon pa tayo ng pandemic. Namanis naman yan ng maayos. Nagkaroon pa tayo ng pagpasurrender sa mga durugista. Bakit ito galit? Halatang halata sila na apektado talaga sila doon sa pamumuno ng mga dating presidente at saka dito kay BP Sara. Bakit sila nagagalit talaga? Doon talaga sa confidential nagagalit. Dahil alam mo natin, itong mga underground movement, itong mga makakaliwa, gumagapang doon sa mga universities, doon sa mga paaralan, nagiging DepEd Secretary kaya yun si BP Sara. Kaya nagkaroon si BP Sara ng pagkakataon na masagupa itong mga nag-aalok ng binse sa mga kaliwa para pumanig doon sa mga umaalsa sa gobyerno natin. Dito na ako magtataka ha. Ito mga grupo nito, gusto nilang umaalsa sa gobyerno pero gustong makakuha ng posisyon sa gobyerno. Pag itong mga senador, congressman, pagtatanggalan ito ng tanggalan ito ng sweldo, nung per dime na lang, na lang. Kung kailan sila mag-quorum, saka pa sila makapag-sahod, naku po. Ilan lang kayo tatakbo dito, hindi dito naglipana, parang nagiging isang komunidad na ito yung kongreso natin. Pero ito, bakit ito dumarami sila? Maraming mga sinasakyan nila yung mga parang nagtitake advantage sila doon sa mga mahihina ang mga kukuti. Yun. Matatalino to sila eh. Galing to sa mga universities. Mga matatalino to. Sinong inaalok nila na sumanib doon sa pera nila doon? Pag titingnan mo doon sa mga kaloob-looban na parte ng ating bansa, sinong nahihikayat nila? Di ba yung makikitid yung utak? So ibig sabihin, in one word, itong mga tatawagin natin matatalino, nag-take advantage doon sa mga, sabihin natin, bubo. Sinasakyan yung gutom. O kita niyo, nahihirap kayo dito. Kinakalimutan na kayo ng gobyerno. Dito kayo sa manit sa atin, tayo'y lalaban sa gobyerno para maayos natin. Kita mo, yung mga taong kumakalaban doon, anong ipapaglalaban nila? Bit-bit yung armas. Lalabanan natin yung kahirapan, tapos wala namang ginagawa para maagapan ang kanilang kahirapan. Wala namang naitulong itong mga grupong ito para maagapan ang kahirapan, kundi makikipaglaban. Makipaglaban. Yung mga law-abiding citizen, naghanap buhay, gagambalain itong nakikipaglaban sa kahirapan. May mga proyekto ng gobyerno, ito mga kontraktor, hingian ng patong, hingian ng tong. Pag hindi magbigay, susunugin yung mga equipment, sisirain yung mga gamit sa konstruksyon. And present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. China na naman. Puro lang. Walang ibang maibabanggit ito. China, China, China. Kumakalaban ka sa China.
Pero wala naman tayong ikakalaban sa China. Ito superpower. Alam mo, superpower? Tapos kakalabanin mo. Tapos ang tanong, paano mo i-prove na ang nag-support ni BP Sara ay China? May nakita ka ba na butante na mga galing sa China, hinakot galing sa China para bumuto kay BP Sara? May nakita ba kayo pera na galing sa China na binili ng boto para iboboto si BP Sara? Ang tanong, namimili ba ng boto si BP Sara? Hindi na to kailangan ng ibang bansa si BP Sara. Alam po natin mga kababayan, pag tumakbo ko, pag bilang isang pangulo ka, makipagsundo ka sa mga mayayamang bansa dahil makipagbartiran tayo sa mga produkto para umikot ang ating ekonomiya para sa pira, para sa bayan. Example lang mga kababayan, tayo ay mahirap. Tapos pag walang-wala ka, saan ka man lalapit? Doon sa mas mahirap pa sa'yo? O pareha kayong mahirap? O doon ka sa alam mong may kaya kunti sa buhay? Talagang doon ka talaga lalapit sa may kaya? Dahil alam mong mayroon? Pero doon ka lalapit sa mas pobre pa sa'yo, anong mangyari? Magkwentuhan na lang kayo sa pareho yung dinanas ng kahirapan. Di doon tayo sa may mapala tayo. Di ba? Nangingilangan tayo eh. Yun ang pananaw ko dito. Pero tingnan mo. Ayaw nila. Galit sila sa Duterte. Tapos, hindi siya galit sa mga Marcos. Tapos, sabihin na United Opposition sila. makita mo dito mga babayan. Paano pa? Parang sa tingin ko dito mga kababayan, ganito lang natin yung pagkwento dito. Total itong nanonood natin, mga bubo to. Tayo lang nakakaintindi sa mga sinasabi natin. BP Sara ang mga naging pagdinig ng Kongreso na anyay isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa kanya. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Wala Dito po mga kababayan na halata naman sa kanilang mga investigasyon sa mga nakaraang taon doon sa mga quadcom doon. Wala silang ebidensya kundi ipapatawag na nila ang BP doon tapos doon nila bababoyin tanong ng tanong, naghanap sila ng ebidensya doon. Sino ba naman gunggong? Halimbawa ako, may paratang kayo sa akin. Tapos dito sa inyong mga paratang, ako pa ang hanapan ninyo para makaproduce ako ng ebidensya na makalaban ako. Yung ebidensya na madidiin ako doon sa mga paratang nyo, kayo ang maghanap kung saan kayo mo kukuha ng ebidensya. Hindi yung ako ang paparatangan nyo, tapos sa akin pa kayo maghanap ng ebidensya. Mahirap pa intindihin yun. Dito mga kababayan na nabibilog na yung ulo natin dito. Paano nila ito parang binugbog si
BP Sara. So umpisa pa lang, ng pag-upo pa lang ni BP Sara, naku po, inumpisahan na. Dahil alam mo nila, na sa BP Sara talaga ang pinakamatibay na kumakalaban doon sa, sabihin natin, na i-recommend ng administrasyon. Halata naman dito na ang tatayo talaga, ang tatakbo talaga bilang na pagkapangulo ay ito si John Vic Remulla. Dito halata na Tulad dati kay Maruhas, di ba? Si Maruhas, naging DILG secretary din, di ba? Alam mo natin, ang DILG secretary, ay sa kanya lahat itong mga executive, lahat ng mga mayors, sa kanya. So, ibig sabihin, aabot na talaga sa pinakamababa, doon na talaga sa pinakamasa yung aabot. Pero anong nangyari? Si Maruhas, ang katunggali Duterte. Anong resulta? Ulat. Panalo si Duterte, di ba? Ngayon ulit, pag ito itatapat si Remulla kay BP Sara, Duterte ulit. So, may trend na. May pattern na. Kita mo ngayon sa rating, kahit anong paninira nila kay BP Sara, hindi umabot ng negative si BP Sara. Ang presidente natin, ngayon, nasasayahan sila ngayon Dahil dati negative 5, ngayon masaya na sila dahil nagiging negative 3 na. Negative pa rin. Masaya na sila, pero negative pa rin. Pero sa pahayag ng bise, hirit naman ni Akbayan President Rafaela David, nakakatawa na sinabi ng bise na walang batayan ang impeachment complaint na inendorso nila. Hindi raw nasagot ng bise ang mga alegasyon kundi inatake lang sila at si Senator Ontiveros. Aligasyon pa lang, wala kayong na-present na ebidensya. Natural. Paratangan ka tapos aminin mo. Kahit ako naman sabihin, nagnakaw ka, magnanakaw ka no. Sabihin kong oo, kailangan mo i-prove mo. Anong nanakaw mo? Sinong ninakawan mo? Kailan mo ninakaw? At sinong nakakita sa'yo nang ikaw ay nagnakaw? Diba? Isa pa to. Kita mo, ang bata-bata pa naman ito. Alam mo nito mga kababayan, pag ito mga akbayan, ang tatatalino kayo nila nito, ang gagaling, pero napasukan sila ng tawag sa amin, bakukang sa utak. Tawag sa amin, bakukang. Alam mo niyo po yung bakukang, yung salagubang ba yun sa sa Tagalog? Wala silang ibang makikita sa Duterte. Ang Duterte ay mali. Lagi wala naman lang sila na nabanggit na maganda ang ginawa, may magandang ginawa ang Duterte, kundi lahat ay masama. Ayaw nila dahil labis silang nasaktan doon sa ginawa ni BP Sara sa 125 million na napakalaki ang nasira, napakalaking ganun ang halagang ginastos ng gobyerno sa pamamagitan ng confidential fund na pinitreat ni BP Sara ang mga paralan na doon ginagamit. Isa sa mga paraan itong mga makabayan na makapag-convert ng mga estudyante na para magiging warriors doon sa sinasabi nilang pakipaglaban na ilang taon na wala naman silang naipanalo sa kanilang paglaban.
Diba? Itong si Rafaela David, pag binata pa lang ito, papakasalan ko to eh. Naman daw ang hinihingi nila sa bise, ipaliwanag ang umano'y pagwalda sa pera ng bayan at tama na ang palusot. Pagwaldas daw. Hinanap nila, wala silang makita itong si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos dahil nagwaldas. Wala silang, alam mo sa pagiging vice presidente, kung sa sasakyan pala yung reserva, spare tire, kung kailan ma-flat, saka pa ipapalit. Kung kailan wala ng kasilbi-silbi ang Pangulo, saka pa yun mag-assume bilang Pangulo. Kauna-unahan talaga tong vice presidente na sasampahan ng ganon. Na makinarya talaga, doon talaga sa presidente, office of the president talaga. Pero napakalaking anomalya, umabot ng trilyon, pero nagduling-dulingan, nagbingi-bingihan, nagpipipian, itong mga akbayan, wala man lang sinasabi doon patungkol doon sa trillion piso na iskandal sa flood control project. Diba? Alam natin anong nangyari doon sa impeachment complaint. Diba na basura? Pinatay nila, 2. Tapos ang kay BP Sara gusto nilang buhayin at dagdagan pa. Tapos sasabihin nila sila ang sila ang oposisyon. Dito po tayo kay Yun. Na ang dami mong trabaho. So let's start first with this. Okay. Where is Atong Ang? There is a possibility na nasa either Cambodia, yung Golden Triangle. Kasi nung umalis ang lahat ng Pogo at Isabong dito, ang diaspora nila pupunta doon. So, sabi ni Julie Patindongan na maaga pa lang nag-set up na siya ng operations ng Isabong doon. Kaya tanda mo yung Dito ito mga sa DILG, napakarami itong intelligence fund. Yung mga panggastos ba para sa mga kung sino ang hanapin mo. Pero alam mo mga kababayan na sa dami-daming pera ni Atong Ang at saka itong naghahanap kay Atong Ang, itong ino-offer parang gagawin ng 20 million ata, ito dudublihin ata yung bounty para makaturo kung saan si Atong Ang. Pero napakahirap, no? Itong mga tao nito, sa palagay ko dito mga kababayan, napakahirap hanapin. At saka ito, napakahirap maghanap. Ano ibig sabihin dito? Hindi mo talaga mahanap itong taong alam mo kung saan. Diba? video ng congressman na naglalaro ng Isabong while in Congress. Oo, Ayun yun. yun. Ayun ang galing Cambodia. Bakit naman? Pag galing Cambodia, ililink mo lahat doon. Dahil nagpunta ng Cambodia. Alam mo, yung mga sugarol talaga, kung saan yung mga sugalan, doon magpunta. Bakit yung subukan sa Las Vegas, baka doon?
Pa-Cambodia kayo, tapos baka doon na sa Las Vegas, doon na malaking sugalan. Diba? Secretary na nandun siya. Wala, ayun ay ayon kay, ayon kay Julie Patindongan. So it's a Chismis lang pala. Junbek, nangyari. Pa-interview ka pa dyan, tapos yung sinasabi mo, chismis lang. Ito po mga kababayan, ito po si John Vic Remulla, ito posibleng tatakbo talaga bilang presidente. Nagpahiwatid na to eh. At saka halata naman, kaliwat kanan, umaga, tanghali, gabi, yung pa-interview niya para yung exposure sa public ba. Para kabisado na yung mukha ni Sir John Vic. Ito talaga si John Vic, ito dalawa ang makakalaban niya bilang pagkapangulo, si Risa Hontiveros at saka si BP Sara. You cannot rule out anything. So lahat pinupuntahan, lahat titignan. Nandun na yung mga pulis namin ngayon. Tinignan ng mga possible entry points at saka nag-coordinate na kami sa mga counterparts namin sa Cambodia para tignan kung ano doon talaga siya. But Secretary, how can anyone leave the country without the Bureau of Immigration knowing? I'm curious. Where are the exit points? Dito down south. Okay. Dito down south yan. In fact, may mga islands tayo sa Dapat sana bago pa ninyo inisyu ng warrant sa Tung-ang, nakikita, tinignan ninyo yun, binabantayan ninyo yun. Bakit ngayon nyo lang nababantayan na andoon pala ang exit points niya, yung hinahunting nyo na? Diba mga kababayan? Yung mga ngaso ha, pag-aralan mo muna, halimbawa, Baboy Ramo yung titirahin mo. Pag-aralan mo muna, itong mga Baboy Ramo nito, saan ito posibleng dadaan? Natural. Palabas ng bansa natin, itong mga exit points natin, alam mo natin. Itong mga backdoors natin, alam mo natin. Hindi natin pwede na. Hindi kami alam dyan dahil illegal yung pag-exit dyan. Hindi namin yun alam. Ang alam lang namin, doon lang sa mga, andun yung immigration. Yung mga points na walang immigration, hindi namin alam. Alam na nga mga ordinaryong tao na magaling mag-backdoor. Di mo ba alam dati si Trillanes nagbabackdoor? Baka doon din. Doon din na daanan. Dito lang natin makita mga kababayan na mahina talaga eh. Dahil sabi nga pag yung leader mo, kahit pusa yon, pero pag ang ugali tigre, yung mga membro dyan, yung mga kasamahan dyan, magiging tigre. Pero kahit tigre yon, pero yung leader mo parang sisiw, parang sisiw na rin kayo lahat. Anong ibig ko sabihin dito? Pag mahina yung kukuti ng leader mo, ikaw ang nasa paligid din, hihina rin. Alangan, sabihin mo, alangan ako mag-isip ng ganon. Pareha lang kaming sumasahod. Siya mag-isip. Mahina siya mag-isip, hindi naabot yung isip namin. Doon lang tayo sa alangan naman. Yun lang ang kakayanin natin. Diba? Ito nangyari. Kita mo. Pero dito mga kababayan kinukondisyon na to eh. Lagi na tong makikita natin sa makikita natin sa mga telebisyon, makikita natin dito sa mga balita. Ito na ang makakalaban ni BP Sara at saka ni Risa Hontiveros.
Good luck ka, John Vic Remulla. Dalawa yung kalaban mo sa 2028. Instead na sumusuporta, hindi talaga magsusuporta talaga, no? Dahil sinasabi naman ni Risa Ontiveros na sila naman ang United Opposition. Pero yung sinasabi ni Ontiveros na para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, ako mga kababayan na halimbawa ako sa posisyon nito. Halimbawa ako ay isang senador. Buo ang panindigan ko na para sa sambayanan talaga itong mga ginagawa ko. Pero pag makita mo naman na iyong makipaglaban ka na wala ka namang maipanalo, makita mo naman lang ipanalo mo, isusuporta mo na lang yun sa tao na iyong kausa ay pareha sa'yo. Ano bang kausa ng tumakbo bilang isang pangulo? Di ba parehas lang din sa'yo, Madam Risa, na para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino? Kay BP Sara, para din sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kay John Vic Remulla, sinasabi niya, para din sa mas ayos niya, mas maayos pa. Pero kita natin, itong track record. Dahil alam mo namin, itong mga botante, para tayong mga manager, pag mag-apply sa atin ng trabaho, interviewin natin. Marunong ka ba nito? Alam mo natin, pag mag-apply ka ng trabaho, lahat na tanong, lahat to kung anong alam mo, kahit hindi mo alam, pag sabi marunong ka nito, oo ka ng oo. Pero hiningan ka ng dokumento, paano mo iprobar na ikaw marunong dito, dyan na tayo magkakatalo. Kay BP Sara, magaling yan, galing yun mayor eh. Local executive yun eh. Diba? May napatunayan na. At saka, abogado. Si Risa Ontiveros. At saka ito si John Vic Remulla. Abogado ba to? Si kuya lang niya yung abogado eh. Pagkakaalam ko, iwan ko to kung abogado ba to si John Vic nung profesyon nito. Pero parang hindi abogado to. So pagpapiliin tayo dito sa tatlo, maliban sa patos ako sa Duterte, pag doon lang tayo titingnan doon sa profesyon nila at sa kakayanan nila, doon ako sa abogado. Tuloy natin, ang sama na ng paningin ni Ma'am Karen dito eh. Na ang currency nila ringgit. Okay. Kasi ang distance sila to the nearest island naman is closer than they are to Zamboanga. Okay. Yung trading post. So trading post nila is Malaysia. Is Cagayan a possibility? Cagayan hindi. Malayo yun kasi nasa kabilang dako siya. Mas Bakit ka pa mag-discuss dyan? Chismis man lang pala yung mga pananaw mo naman yun. Wala ka namang naprobar wala ka namang naprobar dyan, John Vic, na dyan talaga dadaan. Chismis man lang yun. Pwede mo naman sabihin, ayon sa intelligence namin, dyan talaga nakadaan. May proof kami na dyan dumaan. Hindi lang namin pwede i-bulgar na yung proof namin na dyan talaga dumaan. Pwede naman sabihin. Pero sinasalaysay mo dyan, dyan, posible. Chismis lang yun. Madali mo lang sabihin yun dahil tumawid ka ng dagat eh. Lahat nakapaligid, lahat dalampasigan eh. Hindi naman talaga yung tatawid si Atong ang paghalimbawa, tatawid siya na dadaan siya sa dagat, harap siya dito sa Pacific Ocean, ang laki ng laot yan. Ito talaga sa kabila, yung lang, malapit lang. Baka andoon ngayon si Atong ang sa yung pinasadsad na barko natin sa Spratly. Baka nagdala doon ng ilang lamisa o madyong doon yung mga nagagordya doon o walang problema. Pahatid tayo dito ng baboy, maglitsyon tayo dito. Tapos
painit tayo kunti. Oh, may mahjong dito para naman ma-divert yung utak nyo dito. Baka lang ha, baka lang. Baka lang, parehas lang kami yung utak ni yung chismis lang. Mas Cagayan de Oro, Cagayan Valley. I mean, yung PEZA. Ano, yung Hindi, ano doon? Cagayan Valley yun. Cagayan Valley. Okay. Norte yun. Okay. Pero sa South, mas madali siya makatakas sa South. But have you received any Malaki yung alon sa North, malaki. Yung sa Batanes, Ikbayat ba yun? Kung pang nakita niyo yung daungan ng barko nila doon na maliliit, alam mo yung hampas ng alon, parang nakakatakot. Kaya mahirap doon, maalon. Kaya nga nasa isip nila, mas okay dito sa baba dahil walang alon. Pero chismis lang yun. Wala man silang proof na doon talaga dadaan si Atong Ang. Hindi nga natin alam kung nasa labas ba ng bansa si Atong Ang o andyan lang. Sa daming bahay yun, sa dami ng pera ni Atong Ang. Pag alam mo po mga kababayan, pag ako ganun kayaman ni Atong Ang, hindi na ako aalis ng Pilipinas. Dito na lang ako. Sa ganun karami yung pera mo, pwede mo magtago dito sa Pilipinas. Bakit gagastos ka pa doon sa labas ng bansa? Na pag malaman ka parehas man lang din, huhulihin ka pa rin. Di pwede na dito sa Pilipinas, wala ka bang gastos? witness account? Wala eh. Kinausap namin lahat ng mga tao namin doon. Pero iba kasi, ang paniwala ko si Atong at least meron siyang 10 billion in cash. Bakit naman? Na kailangan na kabot ng 10 billion na cash. Bakit alam mo? Huh? Bakit alam mo kailangan yun ang gagastusin mo? Dito po halatang halata na alam nila ito meron Alam nila yung mga estimate nila sa mga cash, pero yung mga kung saan si Atong Ang wala pa rin silang alam. Saan ginagamit yung intelligence fund? Baka mas malaki pa yung offer pag sabi doon, nakita halimbawa ako si Atong Ang, may nakikita sa akin. Uy, Mr. Atong Ang, halika dito. Nakita mo ko, alam mo yun, magkano yung bounty para sa akin? 20 million. Sabi, tahimik ka na. 22 million, no? Dagdagan mo lang yung 2 milyones. Pares lang din yun. Pares lang din yun. Pera, makapera ka pa rin. Diba? Alam mo natin, baka sabihin na lang, magtago ka dyan. Tapos, pag medyo mainip na kami, lalabas ka na lang. Hindi nagastos yung 20 million. Sabihin na lang, Sir, Atong, ibaba lang natin yung kaso para makapagpiyansa ka. Tapos, i-hearing natin. Tapos, parehas lang kay Tibis, makwit yung kaso mo. Pwede ba yung 10 million na balato mo lang sa amin? Pwede. Ang likot ng utak ko, no? At hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Salamat sa inyong panonood.